mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo ng Moment of Romance. Isang gabi, bigla na lang akong kinabahan nang maaninag ko ang isang aninong tila tao na nakatitig sa amin ng aking asawa habang kami ay nasa kalagitnaan ng pagdalambingan. Nung una ay pinaliwala ko yon. Pilit kong itinanim sa aking isip na baka guni-guni ko lang o isang ligaw na anino. Kaya naman, ipinagpatuloy na lang namin ni Raymond ang aming ginagawa. Hanggang sa kapwa namin na pagbigyan ang aming nararamdaman. Nakakahiyamang ikwento, halos gabi-gabi ay nagsisiping kaming mag-asawa. Dahil na rin sa matinding hangarin ni Raymond na makabuo kami ng pamilya. Meron na kasi kaming edad pareho. At kung sabihin nga nila, ay naghahabol na kami sa oras. O kaya naman, nagkakaedad na. Kaya dapat bilisan na. Sa ilang taon na rin kasi naming pagsasama, ay mailap pa rin ang pagkakataon. Pero sa kabila nun, ay hindi kami nawawala ng pag-asa. Sapagkat may tiwala kaming mag-asawa na darating ang regalong ito sa amin sa tamang panahon. Ang bahay na tinutuluyan namin ni Raymond ay bunga ng aming pagsisikap. Bago pa man kami ikasal, ay magkatuwang na namin itong ipinatayo. Sa Korea kami unang pinagtagpo ng tadhana, nung pareho pa kami nagtatrabaho bilang factory worker. Doon, sumibol ang isang payak, ngunit tapat na pagmamahalan na kalaunan ay humantong sa pagiging magkasintahan. Pareho kaming lumaki sa probinsya. At dahil kapwa kami panganay sa aming mga pamilya, sabay naming pinasan ang mabigat na responsibilidad para sa aming mga magulang at kapatid. Subalit nang mag-propose na siya sa akin, nagbago ang aming mga plano. Napagdesisyonan naming bumalik at mag-for good na sa Pilipinas. Dahil ang hangad talaga namin ay bumuo ng sariling pamilya. Gamit ang aming mga naipon sa abroad, nagpatayo kami ng bahay, bago pa man ang kasal. Nagtayo rin kami ng isang maliit na negosyo na siyang inaasahan namin para sa aming pang-araw-araw na gastusin. Gayunpaman, syempre, bago kami lumagay sa tahimik, ay sinigurado muna naming dalawa na may ibang mapagkukunan din ng panggastos ang aming mga pamilya. 35 taong gulang na ako nang mag-isang dibdib kami ni Raymond. Habang siya naman ay nasa 40s na. Isang dekada ko ring ibinuwis ang aking lakas sa Korea para maitaguyod ang aking pamilya. Kaya nang piliin kong lumagay sa tahimik, buong puso akong binitawan ng aking mga magulang. Dahil kahit papano ay naiangat ko naman sila sa hirap. Subalit sa totoo lang, hindi si Raymond ang unang lalaking nagpatibok ng puso ko. Sa gitna ng masiglang komunidad ng mga OFW sa Korea, nagkaroon din ako ng unang nobyo doon. Ngunit matapos kong ibigay ang lahat sa kanya, iniwan niya akong luhaan. Umuwi siya ng Pilipinas at hindi na muling nagpakita. Ni hindi man lang siya nagsabi sa akin na may iba pala siyang nobya sa Pilipinas. At iyon ang plano niyang pakasalan. Ang tindi ng trahedyang iyon ay nag-iwan ng malalim na sugat sa akin. Kaya matagal bago kong muling binuksan ang aking puso. Hanggang sa dumating na nga si Raymond. Isang lalaking ipinareto lang sa akin ng mga kasamahan ko sa trabaho. Hindi ko akalain na sa kabila ng pait ng nakaraan, siya pala ang magiging sagot sa aking mga panalangin. Kaya naman, nang maramdaman kong ligtas at panatag na ang loob ko sa kanya, buong puso ko nang ibinigay ang aking matanis na oo.
totoo lang, nung mamanhika na lang si Raymond ay doon ko palang unang nakaharap ang kanyang buong pamilya. Bagamat madalas na silang maikwento nung nasa Korea pa kami, kasama na ang mga pasaway na hirit ng nag-iisa niyang kapatid, iba pa rin pala kapag nakaharap mo na sila. Dahil naging tapat si Raymond sa akin tungkol sa tunay na sistema sa kanilang tahanan, naging matigas ako sa desisyong magpatayo muna kami ng sariling bahay bago lumagay sa tahimik. Mahirap na kasing makisalamuha sa iisang bubong. Mas mabuting may sarili kaming bahay, kung saan walang sino mang pwedeng makialam sa aming pagsasama. Kaya naman ang kalayaang iyon ang dahilan kung bakit tuwing nagsasalo kami sa init ng pagmamahalan, hindi na namin nakakayang ilakpa ang pinto ng kwarto. Sa aming pamamahay, kami ang hari at reyna. Walang bawal. Kung minsan, ang alab ng aming katawan ay inaabot kami sa sala o kaya naman sa kusina. Kampante kami sa 4 na sulok ng aming bahay. Walang manghuhusga, walang makakakita at walang istorbo. Ngunit nagbago ang ihip ng hangin nang isang gabi ay maglambing si Raymond. Nakiusap siya na kung pwedeng patuloyin daw muna namin sa aming bahay ang nag-iisa niyang kapatid na si Gab. Plano daw kasi niya itong ipasok sa kumpanya ng kanyang kumpare, sa pag-asang matututo itong magbago. Bilang asawa, wala naman akong nagawa kundi sumang-ayon. Total naman ay pansamantala lang naman daw to. Dahil pagkatapos ng training, ay itatapon din si Gab sa isang malayong sangay para mapilitang tumayo sa sarili niyang mga paa. Sa edad kasi nitong 33, naging matinding sakit sa ulo si Gab dahil pinalaking spoiled. Kaya naman, wala daw itong inatupag sa buhay kundi alak, barkada at babae. Bilang nakatatandang kapatid, naramdaman ni Raymond ang obligasyong sagipin ito. At kahit mabigat sa loob ko, naintindihan ko naman siya. Mahal, salamat sa pagpayag mong dito muna patuloyin si Gab ha. Pabulong na pasasalamat ni Raymond habang nakayakap sa akin sa gitna ng dilim. Ayos lang yon. Basta ba pansamantala lang siya rito ha? Sagot ko habang nakasandal sa kanyang dibdib. Siyempre naman, ayoko rin namang tumagal siya rito dahil alam mo na, baka maistorbo ang labing-laving natin. Nahangiting tugon niya, bago dinala ang kanyang mga labi sa aking leeg na agad nagpasiklab ng init sa aking buong katawan. Nang gabing yun ay muli kaming naglaro at nagpuyat ni Raymond. Kapag kasi ganoon siya kalambing, ay alam ko na agad ang gusto niyang mangyari. Sisimulan niya ako sa malalambing na halik at haplos sa balikat, hanggang sa maramdaman ko ang init ng kanyang pagmamahal. Sa bagay na yon, ay kuhang-kuha ni Raymond ang aking kiliti at panlasa. At kapag ginagawa niya yon, ay talaga namang napapangiti at napapasigaw ako sa saya. Sa bawat halik at yakap niya nung gabing iyon, dama ko ang tindi ng kanyang pagnanais. Hindi lang para sa aming dalawa, kundi para sa pangarap naming makabuo na ng sariling pamilya. Sa kabila ng pagod mula sa buong araw na pagtatrabaho, pilit naming inuubos ang aming lakas bawat gabi. Umaasa na sa pagkakataong iyon, diringgin na ng langit ang aming panalangin. Nang matapos ang aming pagsasalo at tahimik nang nakakatulog si Raymond sa aking tabi, dahang-dahan akong napangiti sa kisame. Habang nakapatong ang aking kamay sa aking tiyan, muling pumasok sa isip ko ang takot at kaba. Paano
paano kung bukas ay muli na namang mag-isang linya ang lumabas sa pregnancy test? Paano ko uli haharapin ang lungkot sa mga mata ng aking asawa? Kinahaponan na nang dumating sa aming bahay si Gab. Sinundo siya ni Raymond sa sakayan dahil unang beses pa lamang nitong pupunta sa amin. Bago naman sila dumating ay nagluto na ako ng aming hapunan dahil medyo may kalayuan din ang pinanggalingan niya. Bahagya akong inayos ang hapagkainan nang marinig ko ang busina ng motor ni Raymond sa labas. Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto at inuluwa nito ang aking asawa. Kasunod si Gab na bitbit ang isang maliit na bag. "Mahal, narito na kami!" Sigaw ni Raymond habang nagtatanggal ng sapatos. Medyo natagalan kami sa kalsada dahil nagkamali pa kami ng pinasok na kanto. Pinalitan ko ng isang mainit na ngiti ang bahagyang pagod sa aking mukha. At lumapit sa kanila. "Mabuti naman at nakarating kayo ng maayos. Maghugas na muna kayo ng kamay at handa na ang hapunan." Doon na lumapit si Gab upang bumati. Matangkad siya, maayos ang pananamit at may kakaibang lambing sa kanyang mga mata. Inabot niya ang aking kamay para magbigay galang. Ngunit bago ko pa man maipasok sa isip ang mangyayari, dahan-dahan siyang yumuko at humalik sa aking pisngi. "Magandang hapon po, ate. Pasensya na po sa istorbo." Banayad niyang usal. Isang simpleng pagbati lamang iyon para kay Raymond na patay mali siya lang habang nakatitig sa amin. Ngunit sa ginawang iyon ni Gab, biglang may gumapang na tila kuryente sa buo kong katawan. Isang kakaibang sensasyon na pilit ko na lamang binaliwala habang inaaya ko na silang maupo para magsimulang kumain. Sa totoo lang, medyo alanganin talaga ako sa pagtira sa amin ni Gab. Subalit wala naman akong magawa nun, kundi ang tanggapin siya ng maluwag sa aming tahanan. Habang kumakain kami, pilit kong itinuon ang aking pansin sa pagkain at sa pakikipagkwentuhan ni Raymond kay Gab. Sinusubukan kong maging kaswal ang bawat galaw. Ngunit bawat kilos ko ay tila binabantayan ng sarili kong kaba. "Ate, paabot naman po ng tubig." Pakiusap ni Gab nang matapos siyang kumain. Inabot ko ang pitchel at baso sa kanya. Sa sandaling yon, bahagyang dumampi ang kanyang mga daliri sa aking kamay. Napatingin ako sa kanya ng mabilisan. Nakita ko ang bahagyang pag-angat ng gilid ng kanyang labi. Isang tipid ng ngiti na tila may ibig sabihin. Mabilis kong binawi ang aking kamay at nagpaalam na tatayo na upang magligpit ng mesa. "Ako na ang maghuhugas ng pinagkainan, mahal." Presenta ni Raymond habang tumatayo at hinahaplos uli ang aking balikat. "Magpahinga ka na muna roon sa sala kasama si Gab. Alam kong napagod ka rin sa pagluluto ngayong hapon." Naalarma ang aking isip sa sinabi ng aking asawa. Ang makasama si Gab ng solo sa sala, kahit ilang metro lang ang layo sa hinuhugasang pinggan ni Raymond, ay tila isang pagsubok na hindi ko pinaghandaan. "Naku, wag na, mahal. Ako narito." Tutol ko sana. "Hayaan mo na ako. Sige na, samahan mo muna ron ang bisita natin." Pagpupumilit ni Raymond sabay ngiti. Wala akong nagawa kundi ang lumakad patungong sala. Naupo ako sa mahabang sofa.
Samantalang si Gab naman ay nakaupo sa kabilang dulo. Naririnig namin ang agos ng tubig at ang kalansing ng mga plato sa kusina. Sa gitna ng katahimikan ng sala, muling nagsalita si Gab sa isang mababang boses na para sa aming dalawa lamang. Ate, nakakapagod din pala ang biyahe. Panimula niya habang nakatitig sa akin. Pero nung makita kita, pagpasok ko pa lang ng pinto, biglang napawi ang pagod ko. Napatitig ako sa kanya. Hindi agad nakapagsalita. Ang boses niyang mababa at seryoso ay tila humawi sa katahimikan ng sala. Sapat para bumilis ng husto ang tibok ng dibdib ko. Pilit kong hinanap ang aking boses para harapin ang kanyang sinabi ng may katatagan. Ngunit ang totoo, nanlalamig na ang aking mga kamay. Naku, Gab, masanay ka na sa biyahe papunta rito. Pilit kong tawa. Sinusubukang gawing kaswal ang usapan. Medyo malayo kasi ito sa bayan. Tugtong ko pa. Bahagyang gumalaw si Gab sa kanyang kinauupuan. Hindi siya lumipat ng napakalapit. Ngunit ang bawat kilos niya ay puno ng intensyon. Isinandal niya ang kanyang braso sa likod ng sofa. Isang posisyong pamilyar, ngunit sa pagkakataong ito ay nagbibigay sa akin ng kakaibang kaba. Hindi lang naman yung biyahe ang tinutukoy ko, ate. Bulong niya. Habang ang mga mata niya ay dahang-dahang bumababa sa aking mga labi bago muling tumitig sa aking mga mata. Iba pala kapag sa personal kita nakita. Mas maganda ka pala kumpara sa mga kwento ni Kuya Raymond. Napalunok ako. Ang salitang iyon ay tila apoy na dahang-dahang nagpapainit sa aking mga pisngi. Pumasok sa isip ko si Raymond na nasa kusina pa rin at masayang naghuhugas ng mga plato. Walang kamalay-malay sa tensyong nabubuo, ilang hakbang lamang ang layo sa kanya. Gab, asawa ko ng kuya mo. Mahina ngunit madiin kong paalala sa kanya. Sinusubukang ituwid ang guhit ng aming hangganan. Sa halip namang matakot o lumayo, isang tipid at misteryosong ngiti lamang ang isinagot ni Gab. Alam ko, ate, kaya nga mas lalo kong humahanga dahil napakaswerte ni kuya sa'yo. Bago pa man ako makasagot uli, narinig namin ang tunog ng gripo na isinara mula sa kusina. Kasunod ang footstep ni Raymond habang pinupunasan ng basahan ang kanyang mga kamay. Oh, anong pinag-uusapan niyo riyan? Nakangiting bungad ni Raymond habang naglalakad patungo sa sala. Agad kong inayos ang aking upo. Pilit na pinapakalma ang mabilis na tibok ng aking dibdib at ang panlalamig ng aking mga kamay. Wala naman, mahal. Sinasabi lang ni Gab na medyo nakakapagod nga raw ang biyahe papunta rito. Nako, sinabi mo pa. Sang-ayon naman ni Raymond sabay tapik sa balikat ni Gab. Hindi naman nagtagal ay naglabas din ng alak ito at niyaya ang kapatid na uminom. Sa bagay na yon ay hinayaan ko lang naman silang dalawa dahil alam kong matagal-tagal din silang hindi nagkita at nagkaharap. Pumunta ako sa kusina upang ipaghanda sila ng kaunting pulutan at dagdag na yelo. Habang inilalapag ko ang plato sa mesa sa sala, bahagyang nagtagpo ang mga mata namin ni Gab. May halong misteryo pa rin ang kanyang titig. Habang si Raymond naman ay masayang nagbubuhos ng alak sa kanilang mga baso. Salamat, mahal.
Nakangiting sabi ni Raymond bago ako ginawaran ng isang mabilis na halik sa pisngi. Mabilis lang kami rito. Magpahinga ka na sa kwarto kung napapagod ka na. Tumango ako at nagpaalam na pumasok sa aming silid. Ngunit sa kabila ng lambing ng aking asawa, hindi agad ako dinalaw ng antok. Nakahiga ako habang naririnig ang bahagyang tawanan at malalim na kwentuhan ng magkapatid sa labas. Pagkaraan ng halos 2 oras, unti-unting humupa ang ingay sa sala. Narinig ko ang mabibigat na yabag ni Raymond habang pumapasok sa aming kwarto. Halatang nakainom at bagsak ang katawan sa pagod. Agad siyang humiga sa aking tabi at mabilis na nakatulog ng mahimbing. Nang masigurado kong tulog na si Raymond, dahan-dahan akong tumayo upang tingnan kung naiayos ba ang sala at kung nakapasok na si Gab sa kanyang silid. Ngunit paglabas ko pa lamang ng pinto, napatigil ako sa aking paglakad. Nakatayo si Gab sa gitna ng bahagyang madilim na sala. Tila hinihintay ang aking paglabas. Ate, hindi ka rin pala makatulog. Mababa at medyo paos niyang bulong habang dahang-dahang lumalapit sa akin. Napatigil ako sa gitna ng silid. Tila napatid ang aking paghinga habang nakatitig sa kanya. Sa kabila ng dilim na nagmumula lamang sa ilaw ng kusina, kitang-kita ko ang kakaibang kislap sa mga mata ni Gab. Mga matang tila walang takot at puno ng paghahangad. Gab, gising ka pa pala. Mahina kong usal. Pilit na pinapakalma ang nanginginig kong boses. Lalabas lang sana ako para tingnan kung naisara ang pinto at patayin ang mga ilaw. Dahan-dahan pa siyang lumapit. Sapat para maamoy ko ang bahagyang amoy ng alak at pabango na nanggagaling sa kanya. Bawat hakbang niya ay nagdudulot ng matinding kaba sa aking dibdib. Akala ko kasi nagigising ka rin kapag hindi mo kasama si kuya sa tabi mo. Pulong niya sa isang boses na halos pamulong na lamang. Ngunit ang bawat salita ay mariing tumatama sa aking isipan. O baka naman nararamdaman mong may naghihintay sa'yo rito sa labas. Gab, nakainom ka lang. Mabilis, ngunit pabulong kong pigil sa kanya. Sabay hakbang ng kaunti pabalik. Bumalik ka na sa kwarto mo. Baka magising si Raymond. Mahirap na. Hindi ko na natapos ang aking sasabihin nang mabilis niyang hawakan ang aking pulso. Hindi iyon mahigpit. Ngunit sapat ang diin nito para maramdaman ko ang init ng kanyang palad at ang kakaibang kuryenteng muling lumabas sa buo kong katawan. Hindi ako lasing, ate. Tapat at seryoso niyang tingin sa akin. Mula nang makita kita kanina, hindi na mawala sa isip ko ang mukha mo. Masama bang humanga sa asawa ng kapatid ko? Napalunok ako habang naririnig ang malakas at mabilis na tibok ng sarili kong puso. Nais ko siyang itulak. Ngunit tila napako ang aking mga paa sa kinatatayuan habang naririnig ang mahimbing na paghilik ni Raymond mula sa loob ng aming silid. Tinitigan ko siya ng may kaba at pagtataka. Ang init ng kanyang kamay sa aking pulso ay tila nagpapadaloy ng init sa buo kong katawan. Ngunit ang konsensya ko ay parang binabakbak ng matinding takot. Gab, bitawan mo ko. Mapulong, ngunit madiin kong utos. Sinusubukang bawiin ang aking kamay. Kapatid ka ni Raymond at
asawa ko ng kuya mo. Huwag mong sirain ang tiwala niya sa'yo, lalo na sa akin. Bahagya niyang niluwagan ang hawak sa aking pulso. Ngunit hindi pa rin niya ako tuluyang binibitawan. Dahan-dahan siyang yumuko ng kaunti upang pantayan ang aking mga mata. Habang ang mainit at malalim niyang paghinga ay damang-dama ko na sa aking mukha. Imbes namang umiwas o tumanggi sa kanyang ginagawa, tila nawalan ako ng lakas at para bang bigla na lang akong nawala sa aking wisyo. At nung mga sandaling iyon, hindi ko maipaliwanag kung bakit tila napako at naistatwa na lang ako sa aking kinatatayuan. At nang dahang-dahang idampi ni Gab ang kanyang mga labi sa akin, nawala na ako ng lakas upang tumutol pa. Ang init ng kanyang labi at ang dahang-dahang pagpulong ng kanyang mga bisig sa aking baywang ay tila lumunod sa lahat ng takot, galit at pag-aalinlangang nararamdaman ko. Sa kabila ng sigaw ng aking konsensya na mali ang aming ginagawa, nanood sa akin ang matinding pananabik at pagod. Pagod sa mga buwan ng pressure, sa paulit-ulit na paggabi ko gabi-gabi, at sa bigat ng aming sitwasyon ni Raymond. Dahan-dahan niya akong inakay patungo sa bakanting silid sa tabi. Hindi iniiwan ang aking mga labi. Sa bawat haplos at halik ni Gab, ramdam na ramdam ko ang kakaibang init at kasabikan na matagal nang nawala sa aming pagsasama ng aking asawa. Ang bawat kilos ay puno ng pagnanasa at pagmamadali. Na tila ba ang sandaling iyon lamang ang tanging oras na mayroon kami sa mundo. Pumailalim ako sa kakaibang sensasyong habang dahang-dahang isinasara ni Gab ang pinto ng silid. Doon, sa gitna ng bahagyang kadiliman at sa ilang hakbang lamang ang layo mula sa silid, kung saan mahimbing na natutulog si Raymond, tuluyan naming itinawid ang hangganan. Ipinagkaloob ko ang aking sarili sa kapatid ng aking asawa. Isang gabi ng kasalanan at pagnanasa na habang buhay na magpapabago sa aming mga buhay. Matapos naman ang gabing iyon ng kasalanan at pananabik, dahan-dahan akong bumangon mula sa higaan, bago pa man pumutok ang liwanag ng araw. Sa gitna ng katahimikan ng kwarto, unti-unting bumalik sa akin ang matinding bigat ng katotohanan. Napatingin ako kay Gab na mahimbing na natutulog sa tabi. Ang lalaking nagbigay sa akin ng panandaliang ligaya, ngunit nag-iwan din ng matinding sugat sa aking konsensya. Nangangatal ang aking mga kamay habang isinusuot ko pabalik ang aking mga damit. Bawat takbang ko pabalik sa silid namin ni Raymond ay tila may kasamang matinding kaba at pagkapahiya. Dahan-dahan akong humiga sa tabi ng aking asawa na patuloy pa ring natutulog ng mahimbing. Walang kamalay-malay sa malaking pagtataksil na naganap sa ilalim mismo ng kanyang bubong. Nang mag-uumaga na at magsimulang sumikat ang araw, narinig kong nagising na si Raymond. Nag-inat siya at nakangiting humarap sa akin, sabay halik sa aking noo. "Magandang umaga, mahal." Malambing niyang bati. "Pasensya na kagabi ha, naparami ang nainom namin ni Gab at nakatulog ako agad. Kamusta? Maayos naman ba ang tulog mo?" Tila may sumaksak sa aking tip-tip sa kanyang tanong. Pilit akong ngumiti kahit na gusto nang sumabog ng aking luha. "Maayos naman, mahal." Pilit kong sagot habang iniiwas ang aking mga mata sa kanya. Hindi nagtagal, bumangon na si Raymond at lumabas ng kwarto upang ihanda ang kape.
Paglabas ko ng silid patungong kusina, nakita ko na roon si Gab na nakaupo na sa mesa. Nakikipagkwentuhan kay Raymond na para bang walang nangyari kagabi. Nang magtagpo ang aming mga mata ni Gab, isang mabilis at makahulugang titig ang ipinukol niya sa akin. Isang titig na nagpapaalala sa sikretong ngayon ay habang buhay ng mag-uugnay sa aming dalawa. Mabilis na lumipas ang mga araw. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, nagpatuloy ang lihim na relasyon sa pagitan namin ni Gab. Hanggang sa dumating ang araw na nabuntis na niya ako. Nang makumpirma ko ang aking sitwasyon, tila huminto ang ikot ng mundo ko. Hawak-hawak ang dalawang guhit sa pregnancy test. Halo-halong takot, pag-aalala at panginginig ang dumamon sa akin. Paano ko ito sasabihin sa kanya? At higit sa lahat, paano namin ito haharapin sa harap ng taong minamahal ko na kapatid niya? Umagaw ng lakas ng loob ang bawat takbang ko papunta sa aming tagpuan. Nang sa wakas ay maiparating ko kay Gab ang balita, kitang-kita ko ang biglang pagbago ng kulay ng kanyang mukha. Nawala ang karaniwang ngiti at pinalitan ito ng malamig na katahimikan na lalong nagpalakas sa kabog ng aking dibdib. Sigurado ka ba dyan? Yun lamang ang unang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Mga salitang tila kutsilyong unti-unting sumasaksak sa puso ko. Matapos ang pag-uusap namin yon, napansin kong tila wala lang pala ang lahat kay Gab. Hanggang sa isang araw, hindi ko sinasadyang marinig ang pag-uusap nila ng kanyang kuya, na siyang nagpabagsak sa aking tiwala. Salamat Gab sa tulong mo. Ngayong nagdadalang tao na ang asawa ko, pwede ka nang umalis. Heto na rin ang perang napag-usapan natin. Rinig kong sabi ni Raymond sa kapatid. Sige kuya, makakaasa ka na magiging sekreto ang pangyayaring to. Tugon naman ni Gab. Noong mga sandaling yon, doon ko lang napagtanto na hindi pala aksidente at lalong hindi pagmamahal ang dahilan ng lahat. Nagkasundo silang magkapatid sa isang bagay na mulat sa pool ay wala akong kaalam-alam. Kaya naman nang marinig ko ang usapan nila, hindi ko na napigilan ang sarili ko at tuluyan na akong lumabas mula sa aking pagtatago. Anong pinagsasabi mo, Gab? Nauutal at nanginginig kong tanong. Lumingon ako sa lalaking pinangakuan ko ng buhay ko. Raymond, ano to? Hindi makatitig sa akin si Gab. Imbes na sumagot, ay nang madali itong nag-iwas ng tingin. Nagpaalam ng mabilis at halos patakbong lumabas ng pinto. Pilit ko man siyang pigilan, mas nabilis siyang nakalayo. Naiwan kami ni Raymond sa bingit ng nakabibinging katahimikan. Nanginginig ang buo kong katawan habang hawak ang aking tiyan. Magsalita ka, Raymond! Sigaw ko, kasabay ng pagpatak ng maiinit na luha sa aking mga pisngi. Bakit sinabi ni Gab na hindi ako pananagutan? Bakit parang may pinagkasunduan kayo? Napabuntong hininga si Raymond. Lumapit siya sa pinto at isinara ito bago dahang-dahang humarap sa akin. Walang bakas ng pagsisisi o gulat sa kanyang mukha. Malamig lamang ang kanyang mga mata. Gusto mo talagang malaman? Tanong niya sa mababang boses. Asawa mo ko. May karapatan akong malaman kung bakit niyo akong ginaganyan. Huminga siya ng malalim
at naupo sa gilid ng sofa. Tila walang kapigat-pigat ang sasabihin. Baog ako. Direktang pahayag ni Raymond na ikinatigil ng mundo ko. Matagal ko nang alam na hindi ako makakabuo. At alam mo kung gaano ko kagusto na magkaroon ng anak para mabuo ang ating pamilya. Pero paano ko gagawin yun kung ganito ko? Napahawak ako sa dibdib. Kaya pinahintulutan mo? Hindi lang pinahintulutan. Pagtatama ni Raymond na may malamig na ngiti. Ako ang nakiusap kay Gab. Nagkasundo kami. Binayaran ko siya at pinangakuan ng malaking pera para sa pagsisimula niya ng bagong buhay. Masakit man sa akin to, pero kailangan natin ng anak. At mas mabuting dugot laman pa rin ng pamilya namin ang maging ama kaysa sa ibang tao. Paliwanag nito. Tila pinagsakluban naman ako ng langit at lupa. Ang bawat lihim na pagkikita at ang buong akala kong kasalanan ng pagnanasa ay isa palang malamig at planadong negosyo ng magkapatid. Patawarin mo ko, mahal. Ayoko nang mawala ka at lalong ayokong habang buhay kang maingit sa iba dahil wala tayong sariling pamilya. Lumuhod si Raymond sa harap ko. Pilit na hinahawakan ang aking mga kamay na mabilis kong inilayo. Ang kanyang mga mata na dating puno ng lamig ay napalitan ng pakiusap at takot. Takot na tuluyan ko siyang iwanan. Para sa atin din naman to, di ba? Pagpapatuloy niya habang nangangatog ang boses. Pinag-isipan kong mabuti to. Mas gusto kong dugo at laman pa rin ng pamilya natin ang dalhin mo kaysa sa ibang tao. Aalagaan natin ang batang yan. Magiging masaya tayo. Walang makakaalam kahit kanino. Atin lang ang sikretong to. Nung mga sandaling iyon ay hindi ko na alam ang gagawin. Naghalo ang galit, takot at pagkalito sa aking dibdib. Ngunit kalaunan, habang lumilipas ang mga araw at nakikitang tunay ang pagsisisi at pagmamakaawa ni Raymond, ay naunawaan ko rin siya at natanggap ang masakit na katotohanan. Naunawaan ko ang matinding pressure na dinala niya sa kanyang mga balikat. Ang takot na baka iwanan ko siya. At ang labis na pagnanais na mabigyan ako ng pamilyang lagi kong ipinagdarasal, kahit sa pinakamaling paraan pa. Kaya naman maliman ang ginawa nila, ay maluwag ko na ring tinanggap ang lahat. Hanggang sa dumating ang araw na nabuo kami bilang isang pamilya. Simula naman noon ay hindi na nagpakita pa sa amin si Gab. Kaya naman naging tahimik at payapa ang aming pamumuhay. Nakatuon ang buong atensyon at pagmamahal namin ni Raymond sa pagpapalaki sa aming anak na si Ethan. Ginawa ni Raymond ang lahat para maging isang mabuting ama at penyenteng asawa. Pinaulanan niya kami ng aruga at binigyan ng buhay na walang anumang kulang. Sa bawat ngiti at halakhak ni Ethan, unti-unting nabubura sa aking isip ang madilim na paraan kung paano siya nabuo. Kaya naman, natutunan kong yakapin ang aming kasalukuyan. At naniwala akong baon na sa limot ang lihim na yon.